Magandang araw sa ating lahat. Ako si Lian at ito ang aking daily devotion with Pastor Russell. So, ang ating topic ngayon ay limited atonement. Ito ay better understood as particular redemption is the redeemed doctrine that Christ's death was specifically intended to save the elect. Those whom God, His sovereign grace, before the foundation of the world, it doesn't mean the power of Christ's sacrifice is limited. It is infinitely sufficient, but that its saving effect is intentionally applied to a particular people. Jesus did not merely make salvation possible for everyone. He actually accomplished salvation for His sheep. This truth magnifies God's grace and secures over confidence in the cross. It truly saves. So, sinasabi dito, ang limited atonement, isa siyang pagkakaintindi ng isang particular na pagbabalik or redemption ng isang doctrine sa ating pagkamatay ng ating Panginoon. Specifically, ito yung para masave tayo sa ating Panginoon sa kanyang pagkakapako at syempre sa ating mga kasalanan dito sa ating mundo. Hindi siya ibig sabihin ng kapangyarihan ng ating Panginoon na sinakripisyo niya sa ating bansa, but that is saving effect internationally applied in particular people. So, nililigtas ang bawat tao at sinasabi ito, He actually accomplished salvation for His sheep. The truth magnifies God's grace. So, ang ating scripture ngayon na babasahin ay John 10:14-15. Sinasabi dito, I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. Sa Tagalog, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking sariling akin at kilala ko ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama at ang pagkakakilala ko sa Ama at ibibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Dito yung pag-aalay niya dahil kilala niya ang ating Panginoon. Handa siyang ialay lahat, pati kanyang buhay para sa mga tupa. So, ang ating teachings, God chose to love you unconditionally even before you were born. Jesus died specifically for you to save you 2,000 years ago. The Spirit converted you and sealed you to accomplish with what God had already planned. So, pagkabuhay pa lang natin, pagkapanganak pa lang natin, minahal na tayo ng ating Panginoon. Pinili niya na tayo at namatay siya para sa atin. At sinave niya tayo mula sa kahabaan ng taon or ilang dekada. At nagpapakaw siya sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang ating mga kasalanan. So, hindi pa tayo nilalabas sa mundong ito. Minahal na tayo ng ating Panginoon. Application, appreciate your salvation, which is based purely grace. I-acknowledge natin yung mga ginawa ng ating Panginoon dahil lang sa mahal na tayo. At syempre, dapat magmahal din tayo ng iba